Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon po akong babasahin sa inyo na comment. Talagang request po niya. Sabi po niya sa akin, nag-PM pa to, na kung pwede daw po talaga mabigyan ko ng pansin dito sa aking mga vlog para daw po makatulong din sa iba na gustong bumili ng second hand na sasakyan. Ang comment po ni Miss Eloisa Sibido, 7281. Marami talaga buy and sell na opportunista. Nakabili kami ng Hyundai Tucson CRDI diesel 2016 model sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, last May 2024. Worth 620,000 pesos. Naku, mahal, no? 620. 2016 model. After a month, pinuntahan namin yung dealer para iswap. Sana kasi grabe dami ng issue. Pero di nagpakita. Dami na kami chat sa kanya, wala na reply. Kahit sana ibalik na namin sa discounted price. Grabe, sabi niya talaga. Basta kumita lang sila, wala na pakialam. Okay, Miss Eloisa Sibido, ganito po yan eh. Kapag po nakipag-transact kayo sa buy and sell or kahit naman sa iba, no return, no exchange. Pero talaga pong wala na yan. Hindi nyo na yan marireturn or may exchange. Yun nga lang, ang binili nyong sasakyan ay maraming problema. Hindi natin alam kung meron kayong usapan bago nyo binayaran to. So sabi niya, hindi na raw po nagpakita at kahit na bayaran na lang ulit doon sa discounted price. Nako, hindi nyo na po talaga mahahabol yun. Kasi lalong-lalo na 620,000 pesos, napakalaking pera niyan. Maaaring pinagugulong niya yan or maaaring ahente lang yung nabilan nyo. Tapos napunta na doon sa may-ari. Tapos yung komisyon niya, nakuha na niya, wala na. Hindi na ho talaga yan mababalik pa sa inyo. Ngayon, yung nabili niyong problema, medyo mahal, 620,000 pesos. Marami pong ganyan. Kaya po, bago kayo bumili ng second hand na sasakyan, hanggat maaari po talaga, magsama na kayo ng mapagkakatiwalaan yung mekaniko, yung magaling na mekaniko talaga. Tulad po ng isang customer namin dito kanina, nakabili po siya ng Honda Brio, 2019 model. Tumutulo sa ilalim, yung pala basag, yung pinakailalim ng transmission, hininangan na lang ng aluminum. Tumatagas pa rin, kasi mga kapatid, hindi mo pwedeng hinangan yun ng sobrang init nang nandoon yung pyesa. So kailangan i-overhaul mo yun, kailangan talaga alisin mo yung mga pyesa sa loob. Kaso CVT yun, modelong Honda Brio. Hindi mo basta-basta pwedeng buksan yun dahil pag kami nasira ka habang binubuksan mo, wala kang mabibiling pyesa. Kaya yun na naman ang isang epekto ng mga buy and sell na makabenta lang. Hindi nila iniisip yung pwedeng ma-experience nung bibili na napakalaking problema. Kalahating milyon yung halaga ng Honda Brio. Pero ngayon, ang laki ng problema nila. Hindi ko sila matulungan dahil wala na mga nabibiling repair kit ng Honda Brio. Baka mamaya pag binuksan ko yon, ako pa magkaroon ng malaking problema dahil hindi nga siya nare-repair. Dahil CVT po yun. Yan po ang problema sa mga bagong modelo ng mga sasakyan ngayon na CVT transmission, walang repair kit at kapag nasira, bili talaga kayo ng bagong transmission. Ngayon ito mga kapatid, experience ko to. Miss Eloisa Sibido, sayang kung ang binili mo na lang yung aking Toyota Grandia na ibinebenta ko, hindi ka sana nagkaroon ng problema. Kanina po may pumunta sa akin kasi ang nag-post ng aming Toyota Grandia sa FB ay yung panganay ko, si Kuya Russell. So na-post siya at meron ng mga tumingin nung sasakyan. So tinignan nila, pinaandar nila, walang problema, napakabilis ng Grandia ko eh. 2014 na Toyota Grandia GL, yan, kulay black. So ngayon, itong bumibili, ako unang meet ko pa lang sa kanya, first impression last, no? Parang ganon, first impression last. Alam ko buy and sell eh. So tinignan niya yung oil cap at siyempre may tilamsik na konti kasi ito ay camshaft type. Yung ikot ng camshaft na yon, yun po yung titilamsik na oil eh. Di ba? Pero pag inangat mo yung dipstick, inalis mo yung dipstick, wala siyang usok, wala siyang tilamsik kahit sobrang init na. So binalik ulit. So sabi niya, "Sir, may tilamsik eh. May problema yung makina mo." Sabi niya sa akin ganun. Alam ko buy and sell to. Hindi niya kilala si Autorans yung kaharap niya. Okay. So may tilamsik sir eh. Sabi ko, sige po. Kung ayaw niyo po, okay lang. Siyempre, di ba? Hanap na lang ako ng iba. Maghanap na lang yung anak ko ng iba. Hindi sir, magkano ba last mo? Bawasan mo ng 100,000, bayaran ko yan. Yan po ang style nitong mga buy and sell.
So ngayon, hindi ko na tinanggap yung offer niya, hindi na namin tinanggap kasi ayaw na ayaw natin yung ganun eh. Parehas tayo na nagbebenta, maayos yung sasakyan ko, binebenta ko. Tapos pagka nalaman niya galing ko kay Autorance yan, siyempre, ma-market niya yun. Ang taas ngayon ng presyo niyan. Sobrang taas ng presyo. Kikita talaga sila ng malaki. So iyan ang ginagawa ng mga buy and sell na walang iniisip kundi yung sarili lang nila. Hindi naman po lahat ganun. Marami akong kakilalang buy and sell, magagaling. Tulad ni Sir Joner Zuniga. Puro mga high-end nga lang yung mga binebenta niya. Doon ko nga nakuha yung Grandia ko na yun eh. 12,000 kilometers lang ang tinakbo. So ngayon, bibili niya ng murang-mura yung mga sasakyan. Tapos ibebenta niya ng mahal. Lahat ng pagpapatamis doon sa prutas kahit maasim, babanggitin niya yun. So itong nabili ni Miss Eloisa Sibido, nung nag-uusap kayo, napakatamis nung prutas na inoffer sa inyo. Pero nung binuksan nyo na, sobrang asim pala kasi nga ang daming problema. So wala pong nagtitinda ng prutas na sasabihin niyang maasim yung binebenta niya. Kaya po, pag-aaralan nyo muna yung bibili nyong sasakyan. Kung iyan ay dinrive nyo at medyo may naramdaman talaga kayong kakaiba, doon pa lang sa unang-unang pagte-test drive nyo, sana hindi nyo na binili. Ito, may sasagutin pa po akong isa. Galing naman po kay Mr. Sammy Bautista 7233. Ang tanong po niya, bakit po kapag paakyat, nag-o-overheat ang automatic transmission? Pag hinto sa patag na lugar, nawawala kaagad yung warning. Meron po kasing mga sasakyan na automatic transmission na kapag nag-o-overheat yung ATF mo, nag-o-warning siya. So, kapag daw paakyat, ay nag-o-overheat daw yung kanyang automatic transmission. Totoo naman po yun sa dinami-dami po ng mga vlogs na nakaraan na ipinakita ko po sa inyo. Sinabi ko po doon na ang ating torque converter, kapag gumana na po yung fluid coupling, yung sobrang bigat talaga, paakyat ka tapos punong-puno ka ng sakay, natatraffic ka pa habang paakyat ka, nag-high RPM mga makina mo, talagang puwersado yung torque converter. Yung ikot ng impeller, yung ikot ng turbine, pati yung stator doon, para maiyakyat niya yung bigat ng sasakyan mo, diyan siya nag-overheat. Umaabot po yan ng 350 degrees Fahrenheit. Ganun siya kainit. Lumalampas pa minsan. At iyon ang delikado pag lumampas. So sabi niya rito, kapag daw patag ay nawawala kaagad yung warning. So ibig sabihin, nandoon ka sa borderline ng init. Halimbawa, kung ang borderline mo ay 120, tapos biglang uminit na yan ng 130 o iilaw ngayon yung warning light. Tapos kapag patag na ay mawawala ka agad kasi nga yun naman fluid mo ay nagsisirculate naman yon doon sa oil cooler. Ngayon, ang payo ko na lang po sa inyo, marirecommend ko, maglagay po kayo ng inyong external cooler. Ito, maglagay po kayo nito, mga kapatid. Kasi evident na yon na umiilaw yung inyong warning, yung overheat warning doon sa inyong ATF. O, importante, maglagay na kayo nito para kahit paakyat, mayroong nagpapalamig ng inyong ATF. Hindi bastante yung oil cooler na nandoon sa inyong radiator. Pero mga kapatid, ulitin ko po kapag naglagay kayo nito, hindi nyo po aalisin yung dating oil cooler. Isi-series connection nyo lang po yan. Kakabit sa, halimbawa, galing ito sa transmission, pupunta sa oil cooler, idudugtong nyo ngayon dito, tapos yung lalabas ulit dito, ibabalik mo doon sa transmission. So, series connection. Hindi mo po aalisin yung original na oil cooler. Importante po yon. Bakit po? Ito. Kasi po ang ating transmission, kailangan din niya ng operating temperature. So, sa umaga, sabi nyo nga, kapag pinaiinit, no, magpag-warm up kayo, kailangan din naman ng automatic transmission yung tamang init niya. Sa umaga po at nakasara pa, yung thermostat mo, mabilis uminit yung buong radiator na yan. Kasi nakasara pa yung thermostat mo. So lahat ng nandoon sa makina mo, stuck yung tube, yung coolant doon. Hindi mo nga makikitang gumagalaw yun kasi nga nakasara yung thermostat valve mo. So pag na-reach niya na yung tamang init, doon pa lang bubukas yung thermostat valve at magsisirculate ngayon yung tubig, yung coolant. Palalamigin din, paiinitin din niya at palalamigin din niya yung transmission cooler. Yon. So sa umaga, mabilis siyang uminit, paiinitin din niya yung transmission na cooler. Ngayon, pag lumamig na siya, bumukas na yung thermostat valve mo, dadaan na yung coolant, malamig na sa baba, okay. Palalamigin naman niya yung iyong ATF. So ganun yung trabaho nun. Kaya doon po sa nagtatanong, maglagay kayo ng
external cooler para makatulong po sa iyo at kahit paataas ka, hindi po iinit ng sobrang init, hindi niya marireach yung borderline at hindi po iilaw yung warning. Ayan. Ngayon mga kapatid, may mga nagtatanong po na bakit daw po ba kapag umaga, hihintayin munang uminit yung kanilang transmission or yung kanilang engine bago daw mag-engage yung drive. So marami po nagtatanong yan. Maraming may problema niyan. So hindi ko kayang sagutin lahat dahil masyadong marami din po yung mga factors para mangyari yung mga ganong problema. Pero doon sa mga luma na yung inyong mga sasakyan at ganito ang na-experience nyo, una, pwede pong yung mga oil seal na to ay nasisira na. Ayan. Tulad nito, matigas na yung goma na to. Ito po ay doon sa Toyota Altis na 2002 model. Pwedeng worn out na yung mga goma na to, oil seal yan. So, kapag po malamig pa, talagang sumisingaw yung pressure kasi ito yung nag-i-engage to eh. Molded piston to, gumagano. So pag sumingaw yung pressure, hindi magi-engage yung mga lining. Kaya lang, bakit pag mainit, gumagana na siya? Pwede rin po kasi yung mga goma na to kapag nainitan, umi-expand yan. So ngayon, masasarahan niya yung leak, yung singaw. Kaya po ngayon, magi-engage ngayon itong mga lining na to. Kung makikita nyo po sa ilalim nito, ito molded piston, ayan, may oil seal pa rin siya dito. Oh. Ang design po niya para siyang oil seal. Ngayon, kapag po ito, nasira na yung goma na to, mga kapatid, sisingaw ngayon yung pressure dito, kaya hanggat malamig siya, ayaw niya mag-engage. Pero pag uminit na, yung ATF, yung transmission fluid, nagbabago siguro yung texture nito, yung elasticity nitong goma, at nasasarahan niya yung pressure at yun, nag-i-engage na ngayon yung mga lining. Ngayon, ang problema doon, hindi siya fully engaged. Hindi na yung 100% talaga na nag-i-engage siya. So makakatakbo ka, kasi ito yung forward clutch eh. Pagka nag-engage na yan, gagana yung planetary gear sa loob nito. So tatakbo na yan. Dire-diretso na yan, mag-shift na yan. Kaya nga sabi nila, kapag ka daw po mainit na, kahit na maghapon mo raw gamitin, okay na siya. Gumagana na siya. Pero ang hindi nyo po napapansin doon, unti-unti na ring nasisira yung inyong mga lining. Kasi nga po, umi-slide na rin po yun. Kaya karamihan po, nung may mga ganong problema, hindi rin po nagtatagal, nagpapa-overhaul na po sila ng kanilang mga automatic transmission. Tulad po nito mga kapatid, pakita ko lang sa inyo to. Ito yung kabababa lang na transmission, yan, yung nasa likod ni RJ. Sunog po lahat ang lining nito. Ayan. Kitang-kita nyo po, napakaitim talaga. Sunog po lahat ang lining. Ayan. Kaya mapapansin nyo yung bakal niya. So, ito, nangintab to dahil nag-i-slide siya. Sunog lahat. Ngayon, hindi na natin siguro talaga may iwasan na kapag ka naluluma yung sasakyan natin, ay magkakaganito. Talagang masisira yung ating mga automatic transmission. Ang isa lang po na talagang lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong pagtagalin ng inyong mga automatic transmission fluid na overheat na, marumi na, marami ng mga metal shavings. Ito, sobrang dumi sa loob. Oh. Yan. Yan po ang sisira sa inyong automatic transmission. So, ibig ko lang sabihin, kung maganda yung fluid nyo, hindi sana magkakaganito na unti-unti siyang napupudpud. Kasi nga, yung fluid nyo, kapag po yan ay nag-oxidize niya, hindi na po siya fluid talaga na pwedeng gamitin sa automatic transmission. Hindi na po talaga siya makakatulong sa inyong transmission. Kasi yung fluid na yon ay good as dead na siya. Nung binuksan namin yung transmission na yon, ayun nga yung kung paano mo neutral, drive. O ayan, halimbawa nandito yung housing, neutral, drive. Eh mga kapatid, parang sa patilya ng poso yan. Eh. Alam niyo ba yung sa patilya ng poso? Di ba? Yun eh, kapag ka kumukuha ka ng tubig, yung poso, pag nasira yung sa patilya, rubber din yun, nabibili. Meron naman yung leather. Pero yung rubber, kakabit mo yun dun sa mismong naga-up and down na gano'n, yung piston. So parang ganito rin yun. So kapag ka maraming umiigib ng tubig dun sa poso na yon, hindi magtatagal yung sa patilya, sira kaagad. Di ba? Pero kung kaunti lang yung nag-iigib, tumatagal talaga yung sa patilya. Ngayon, ganito din yun. Kung mayat maya, ganyan ka ng ganyan, no? Ano ibig sabihin? Mayat maya, okay, tatakbo ng konti, drive. Mag-i-stop dahil may traffic. Hindi pa yung traffic light dahil may sinusundan ka na ano talaga, bumper to bumper, neutral. Drive.
neutral, drive, neutral, drive, bomba, poso. Magkakaroon ngayon ng singaw. Yung poso po na yun, mga kapatid, kapag kasingaw na yun sa patilya, pag iniwan mo lang ng mga ilang oras o minsan nga minuto pa, nawawala na yung pondo ng tubig. So ang gagawin mo ngayon, kukuha ulit ng tubig, sasalubungan mo muna ng tubig yun, saka mo ngayon bobombahin. Yun yung poso na yun. Ganun din po dito, kapag ito sumingaw na, nawawala din po yung mga fluid sa loob. So ang mangyayari, mag-iipon ka muna ng mag-iipon ng pressure ng maraming fluid bago siya kumambyo. Kaya yun yung sinasabi nyo, na kapag ka mainit na, saka po siya kakambyo na. Ganun ang nangyayari. Okay mga kapatid, pumunta lang ako sa transmission department. Meron department head dito, si Geraldo. Ang tinitira niya na itong galing sa 2002 na Toyota Altis. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, andumi na ng kamay ko. Nakakahiya nga lang kasi kapag kami nagpapapicture tapos ganito yung kamay, may darating. Ikaw, kamayan mo ako. Oh, yan. Oh, sige, sa'yo na lahat yung dumi. Diba? Kaya minsan, ayoko talagang maghahawak kasi nga, yun yung problema. Ngayon, ipakita mo nga yung molded piston. Ito ba yung bago o pinagpalitan? Pinagpalitan po yun. Oh. Sa Altis po kasi, mga kapatid, kasama tong clutch pack. Ngayon, itong clutch pack, nandito na rin yung kanyang yung oil seal, yung pinaka-molded piston niya. So, ito yung nasisira, nadideform siya, so, tumatagas yung pressure. Ito, Toyota, lumang Toyota, 2002. Pagkatapos na gawin ni Gerald to, Repsol na tayo rito. Repsol. Hindi na namin to gagamitan ng T4. Mas tiwala na ako sa Repsol pag bagong overhaul. So ganun po, kaya mahal ang overhaul ng Altis gawa nung dalawang kanyang kit. Yung rebuilding kit, kasama tong mga lining at hiwalay pa itong Molded piston. molded piston. Ayan. Kaya po medyo mahal. Makakasiguro naman kayo na kapag ka ito ay nabuo na namin, meron ka ulit na panibagong 20 years. Di ba? Alagaan mo lang kasi 2022. Oh, 2024, 2002. Oh, so 22 years. Meron kang panibagong, ang hirap mag-compute sa math. So ayun, ito na yung valve body. Ngayon, karamihan din na nagiging problema sa valve. Ba't putol to? Sumabit po yan sa Ha? So ito, pag inano to, ihinang natin. Ha? Ihinang natin. Meron naman tayong panghinang. Hanggat maaari sa loob, ihinang. Ito, pressure, solenoid. No? Ito yung nagko-control ng pressure. Pag nagka-problema to, blum, yun nagja-jog. Ganun yun. So, ito naman yung lock-up clutch. Solenoid. Nasaan pa ibang solenoid? Ayun. Oh. Mainit-init, saka masarap. Itong kape na pinadala sa akin ni Ka-RB Ramos. Ito po ay slimming coffee. Ayan o, lean and green. Ako, sana lumiit yung tiyan ko. Makakapagpalit daw po ito ng tiyan at makakapagpa-sexy pa. Sarento, abot mo nga ito. Sarento, ito. Ayan. Ayan, ito po ang mangyayari sa iinom nung kape na to. Ayan, ganyan po kayo magiging ka-sexy. Sana lumiit din po ang tiyan ko. Ngayon mga kapatid, hindi po ako nagne-network. Ito po kasi ay networking product. May networking company din yan. Pero ako po, hindi po ako kasama dyan. Ngayon, ipinakita ko lang po dito sa vlog kasi ako naman po ay talagang mahilig sa mga herbal coffee. Ngayon, pinuntahan po ako dito ni Ka-RB Ramos. Siyempre, Ramos yan. Ako, Ramos din yung tatay ko. Sige nga, sabi ko, patikimin mo nga ako nung masarap na kape mo. At ipapakita ko yan sa vlog. Ngayon, mga kapatid, babanggitin ko lang sa inyo kung ano yung mga ingredients nitong lean and green coffee na to. Green coffee bean, Garcinia gambogia, psyllium fiber husk, L-carnitine, green tea, collagen, coffee, non-fat cream, at stevia. Oh, kung ikaw ay diabetic, pwede sa iyo to dahil ito ay gumagamit ng stevia. Ngayon, kung ano yung mga binanggit ko dito, hindi ko babanggitin na rito at ipapaliwanag pa sa vlog. Basta itry nyo lang po, ay ipopost ko dito yung number ni Ka-RB Ramos. Kung gusto nyo pong tumikim, gusto nyo pong maging user lang, inumin nyo yung kape na to at magsama-sama tayong lumiit ang ating mga tiyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At patuloy po kayong nanonood ng aking mga vlog. Sana po isineshare nyo rin po at sana po makatulong din po sa iba. So yun po mga kapatid, dapat payapa tayo. Ang tunay na Pilipino, dapat po hindi tayo nagsisiraan. Dahil nakaamba nga yung pwedeng mangyaring gyera
laban po diyan sa ating kapitbahay. Pero sana ipanalangin natin na wag po sana itong matuloy. So, dapat magsama-sama tayo, dapat magmahalan po tayo para lalo po tayong umasenso. Kasi ayaw naman nung nasa itaas, yung tayo ay nakikipag-away, yung tayo ay nakikipag-alit, yung nakikipag-bangayan, ayaw po niya yun. Dapat hanggat maaari, positive, para po makatulong din po sa ating lahat. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat.